Elise Nicole Madrid, nagpanggap na bulag upang hulihin sa akto ang taksil na asawa at kabit nito. Bulag na si Elise nang magising mula sa 3 buwang pagkakoma. Nakaligtas man siya mula sa tiyak na kamatayan, ngunit hindi ang kanyang mga mata. Pero pansamantala lang naman, wika ng doktor, malaki ang tsansa na babalik pa rin ang paningin niya. Paninigurado ng doktor na sumusuri sa dalaga. Isang magandang balita na naisana ni Elise na ang asawang si Helton ang unang makakaalam. Ngunit hindi nangyari dahil sa laki na ng pinagbago ng kanyang asawa. Oo nga't nawalan siya ng paningin, ngunit lumakas naman ang pakiramdam ng dalaga. Ramdam ni Elise na may iba na ang kanyang asawa. Kaya naman, gustong-gusto niyang makilala kung sino ang babaeng kinahuhumalingan ngayon ng kanyang asawa. Lingid sa kalaman ni Helton, bumalik na pala ang paningin ni Elise. Subalit, patuloy pa rin itong nagpapanggap na bulag para hulihin sa akto ang taksil nitong asawa. Nanlulumo si Elise sa dinami-daming babae sa mundo. Bakit siya pa? Bakit Helton? Hiyaw ng dalaga sa isip na ang tinutukoy niyang kabit ng kanyang asawa ay ang mismong anak-anakan pala ng kanyang mga magulang, si Katrina, ang babaeng itinuturing niyang best friend at kapatid pa. Sa katunayan, wala siyang itinatagong sikreto pagdating kay Katrina. Anak si Katrina ng driver nila noon. Ngunit binawian ng buhay 6 years ago nang mabangga ang minamaneho nitong kotse. Lulan ang daddy ni Elise. Himalang nakaligtas ang daddy niya. Konti lang ang natamong galos at mga pasa nito sa katawan. Ngunit si Mang Julio, na tatay ni Katrina, ang napuruhan. Dead on the spot ito. Kaya naman, bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa ni Mang Julio na pagprotekta sa boss niya at sa pangalawang buhay na ibinigay ni Lord kay Mr. Edmond na daddy ni Elise, ay kinupkop ng kanyang pamilya ang naulilang si Katrina. Pinagtapos ito sa pag-aaral at pinatira pa sa kanilang masayang tahanan. Pareho silang nasa first year college noon at doon nag-umpisa ang malalim na pagkakaibigan ng dalawa. Lingid sa kalaman ni Elise na sa likod ng mga magagandang ngiti at masayahing personalidad ni Katrina ay tahimik palang nagtatago ang di matawarang pagkamuhi sa pamilya ni Elise, ang pamilya Madrid. Nagdurugo pa rin ang puso ni Katrina at lihim na niluluto ang planong paghihigante. Si Mr. Edmond Madrid ang sinisisi ni Katrina kung bakit siya maagang naulilas sa ama, na nang yumaon, sumunod na rin ang ina nito dahil sa labis na kalungkutan. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Elise noong una, ngunit yon ang katotohanan. Ganun lang pala karupok ang lalaking pinakasalan niya't pinagkatiwalaan ng kanyang buhay. Ang lalaking nangako sa kanya ng isang wagas na pag-ibig na sila'y magsasama hanggang wakas ay ngayon nauna ng kumalas. Bago pa noon, kampante si Elise na ipinagkatiwala kay Helton ang mga negosyo niya na minana pa niya mula sa kanyang mga magulang. Maalalang hindi nakaligtas ang daddy Edmond niya sa pangalawang car accident na kinasasangkutan nito 2 years ago with her mother. Isang araw nagising na lang si Elise na isa na pala siyang ulilang lubos. Sa kabila nun, patuloy pa rin lumaban si Elise. Sinikap niyang maging matatag, lalo pa nang maalala niya ang mga empleyado na umaasa sa kumpanya ng kanyang ama. Marami ang mawawala ng trabaho at tiyak na magugutom kung hindi niya sikaping bumangon at magpatuloy sa buhay. Anyway, isa ang asawa niyang si Helton na pinaguhugutan niya ng lakas ng loob. Sigurado siyang
Hindi siya pababayaan ng kanyang asawa hanggang sa huli. Tuluyan ang nakarecover si Elise sa paglipas ng 2 taon. Sumasalubong ang mga magagandang ngiti ng kanyang asawa sa bawat paggising niya sa umaga. Masaya siyang gumising bawat umaga, nakatabi ang kanyang mahal na asawa. Si Elise ang namamahala sa naiwang supermarket ng kanyang ama. At si Helton naman ang nagpapatakbo sa mga factoring pagmamay-ari pa rin ng pamilya Madrid. Actually, nagpaplano na silang mag-anak. Ngayong tuluyan ang nakarecover si Elise. It's about time, wika ni Elise, dahil hindi na rin naman sila bumabata. Dagdag pa nito, masayang ibinalita ni Elise sa kaibigan si Katrina ang plano nilang mag-asawa. Siyempre, hindi maaari makalimutan ni Elise na mag-share sa kanyang best friend na si Katrina. Tuwang-tuwa naman ang plastic na babae at ngayon pa lang, kinokongratulate na silang mag-asawa. Ilang buwan na lang rin kasi at aalis na rin ito ng bansa. May nakuha daw itong magandang offer sa Barcelona bilang isang ramp model. Pagmamayabang pa nito na siyang labis na ikinatuwa naman ni Elise. Masayang masaya siya at super proud sa narating ng kaibigan. Until one day, a few days after ng pag-uusap nilang magkaibigan, na-aksidente si Elise. It was a car accident once again that occurred 3 times already for the Madrid family, na nauwi sa pagkakoma ng dalaga for almost 3 months. And of course, si Katrina pa rin ang may kagagawan. Lingid sa kalaman ng lahat, si Katrina pala ang mastermind sa nangyaring car accident ng parents ni Elise 2 years ago. Kung anong ikinamatay ng tatay Julio niya, yun din daw ang gusto niyang dadanasing kamatayan ng taong naging dahilan sa pagkamatay nito, na ang tinutukoy niyang paghihigantihan ay walang iba kundi si Mr. Edmond Madrid. Nakaligtas nga siya, ngunit nawala naman ng silbi ang kanyang mga mata. Tinamaan ng mga bubog ang mga mata niya at nabulag. Pero malaki naman ang tsansang muli siyang makakakita, pahayag ng doktor. Kaya naman, si Helton na ang mag-isang nagpapatakbo ng mga negosyong napabayaan na ni Elise. Sobrang naging abala na si Helton mula nung nawala na ang katuwang niyang asawa. At ang pagkakataong iyon, sinamantala naman kaagad ni Katrina. Patuloy pa rin ang kakaibang nararamdaman ni Elise tungkol sa kanyang asawang si Helton. Ibang-iba na talaga ito simula nung nagising siya at nasadlak na sa ganitong kalagayan. Halos hindi niya na nararamdaman ang kanyang asawa sa tuwing naroon ito sa kanilang tahanan. Kahit ang kumustahin siya ay hindi na ginagawa ni Helton. Dinadahilan nito ang pagiging busy sa trabaho at naintindihan naman iyon ni Elise. Anyway, hindi na nga pala natuloy si Katrina sa Barcelona. Mas pinili niyang mananatili na lang sa bansa para tulungan ang mag-asawa. Isinantabi muna niya ang kanyang pangarap na maging isang sikat na ramp model. Sobrang grateful naman si Elise sa ginawa ni Katrina at tatanawin niya itong napakalaking utang na loob habang buhay na hindi kayang bayaran ng anumang halaga. Hindi naman naiiba si Katrina para kay Elise. Walang pag-alinlangang pumayag si Elise na tumira si Katrina sa bahay nilang mag-asawa. Medyo na-guilty pa nga si Elise nang dahil kasi sa kanya, tinanggihan tuloy ni Katrina ang magandang opportunity na naghihintay sa kanya sa Barcelona. Subalit ang totoo pala, walang Barcelona at mas lalong walang ramp model. Gawa-gawa lamang ni Katrina ang lahat at maingat na pinagplanuhan ng lahat para mahulog sa bitag ang kawawang si Elise. Paghihiganti ang dahilan, isang paghihiganting wala sa katuwiran. Idagdag pa ang labis na pagkainggit niya sa dalaga. Sa totoo lang, wala naman talagang balak si Katrina
na isama si Elise sa listahan ng kanyang paghihiganti. Ngunit ang labis na pagkainggit niya sa dalaga ay siyang nagtulak sa kanya upang tuluyang malugmok sa kasamaan. Habang tumatagal, mas lalo pang nilamon ng kasamaan si Katrina. Gusto niya nang makuha ang lahat ng pagmamay-ari ng babaeng itinuring siyang kapatid at wala siyang balak na magtira. Na maging si Elise, gusto niya na ring tuluyan ng mabura sa mundo. Sa kabilang banda, gamit ang matalas na pakiramdam at likas na talinong taglay ng dalaga, siya na mismo ang gumawa ng paraan para mahuli sa akto ang pagtataksil ng asawa. Sa ilang buwang pananatili niya sa madilim na mundo, nagawa ni Elise na kabisaduhin ang lahat ng sulok ng kanilang bahay nang hindi nalalaman ng kanyang asawa. Walang malay ang dalawang manloloko na sa gitna ng paglalaro nila ng apoy, naging witness ang mga tenga ni Elise. How was she wish na sana'y hindi na lang niya inalam. Hindi sana niya mararamdaman na ganito pala kasakit. Bawat halinghing at ungol ng mga ito'y parang isang matalim na kutsilyong humihiwa sa puso ng dalaga. Ang bababoy nila. Sa kwarto at kama pa nilang mag-asawa, gumawa ng milagro. Ang mga hudas? Untag ng dalaga sa isip. Ngayon, papaano pa niya tatanggapin kung matapos malamang ang mismong ampo ng mga magulang niya pala na siyang tinuturing niyang kapatid na, best friend pa, ay siya palang palihim na umaahas sa kanya. Puno ng panghihinayang ng sambit. Wala si Helton noon. May business trip daw sa China kasama si Katrina at mawawala ng isang buwan. Kaya naman, nagkaroon si Elise ng pagkakataong mapaopera ang kanyang mga mata. Actually, matagal nang prepared ang mga mata ni Elise para sa isang eye surgery. Ngunit itong si Helton, laging busy sa negosyo kuno. Batid ni Elise na nais ng lalaking maging bulag na lang siya habang buhay, which is hinding-hindi mapapayagan ng dalaga. Naging successful ang operasyon ni Elise without the knowledge of her husband. Ang pagdating din ng kanyang eye donor was also a good timing. Patuloy pa rin ang kakaibang nararamdaman ni Elise tungkol sa kanyang asawang si Helton. Ibang-iba na talaga si Helton simula noong nagising siya't nasadlak na sa ganitong kalagayan. Halos hindi na niya maramdaman ang asawa tuwing naroon ito sa kanilang tahanan. Kahit ang kumustahin man siya, hindi na nagawa ni Helton. Dinadahilan nito ang pagiging busy sa trabaho. At naintindihan naman ni Elise iyon. But there was something happened behind her back. Something smells fishy, and that's what she wanted to confirm it. At tama nga ang mga hinala ni Elise. Hindi panaginip, hindi guni-guni. Totoo ang mga nararamdaman niya noong hindi pa siya nakakita. At ngayong nakakakita ng muli si Elise, humanda ang mga taong nag-traitor sa kanya. Babawiin niyang lahat ng kinuha sa kanya, kasama ang interes. Tinitiyak niyang may paglalagyan ng dalawa sa loob ng madilim na kulungan. Sa kulungan kung saan doon sila nababagay. Puno ng determinasyong pangako ng dalaga. Tunay na minahal ni Elise si Helton at nanghihinayang siya sa halos 5 taon nilang pinagsamahang mag-asawa. Ngunit the damage has done. Hindi na maaring mabuo pa ang basag na baso. Madiin niyang wika sa isip. Halos murahin na ni Katrina ang mga empleyado sa bangko. Galit na galit siya. Hindi niya maintindihan or mas tamang sabihin ayaw niya lang intindihin ang paliwanag ng manager. Paano nangyaring naipa-close ni Elise ng ganun kabilis ang lahat ng mga bank account niya? Paulit-ulit niyang pagtatalak. Bulag ito. Ni halos hindi nga niya nakitang lumabas ito ng sala. Palagi lang itong nagkukulong sa kwarto. Kaya naman,
paano nagawang naipa-close ni Elise ang mga bank account nito. Bakit nung una, ang bilis niyang nakapag-withdraw ng pera sa pangalan ni Elise? Untag pa nito na halos mapatid ng ugat sa leeg. Naniwala siyang sinabotahe siya ng manager ng bangko. Ngunit wala pa rin siyang nagawa. Bigong lumabas si Katrina ng bangko, bit-bit ang di maipentang mukha, pagkatapos kalad ka rin ng mga security guard doon. Hindi pa rin mapakali si Katrina. Desperado siyang makuha ang lahat ng ipon ni Elise sa bangko bago pa niya itutuluyang patahimikin. Ngunit mahigpit na tumutol si Helton. Tama na ang pinagtaksilan niyang asawa at ang unti-unting pag-agaw ng mga negosyo na pagmamay-ari ng asawa. Nang dahil din sa utos ni Katrina, na ewan ba niya kung bakit siya naging sunod-sunuran dito. Sinipa na siya ng kanyang konsyensya. Pagka-guilty ang pumangibabaw ngayon sa puso't isip ni Helton. Gusto niya nang tumigil, ayusin ang buhay at humingi ng tawad sa asawa na kahit alam niya na hindi na siya kayang patawarin nito. Nagwala si Katrina. Mukhang tinakasan na siya ng tamang pag-iisip. Ayaw niya nang makinig pa. Papatayin niya raw ang lahat ng may planong hahadlang sa masama niyang balak. Sigaw nito na parang baliw. Ngunit hindi pa rin nasindak si Helton. Padabog ang mga hakbang ni Katrina nang pumasok. Sa pamamahay pa rin ni Elise nakatira ang babaeng traidor. Si Elise na patuloy pa rin nagpapanggap na bulag, kunyari nagtataka sa ikinikilos ng kaibigan. Anong nangyari sis? Pakiramdam ko may mabigat kang problema. Nag-aalalang tanong nito nang marinig ang malalim na buntong hininga ni Katrina. Na ang totoo'y alam naman ni Elise kung bakit. Puno ng pagpipigil si Katrina nang sumagot. Hindi daw na-approve ang business deal na prinopose niya kanina sa kausap. Pagsisinungaling pa nito. Sumuko na si Helton. Lumuhod sa harap ng asawa at inamin ang lahat ng mga kasalanan. Ilang araw matapos niyang winakasan ang ugnayan nila ni Katrina. Hindi niya hinangad na mapatawad pa siya ni Elise. Batid naman niyang wala ng kapatawaran ang nagawa niya, pero at least kahit papano, gagaan ang pakiramdam niya. Tunay na pinagsisihan ni Helton ang nagawa niya. Wala namang ibang masisisi, kundi ang sarili niya lang. Bakit ba kasi hinayaan niya ang sariling malason sa kamandag ni Katrina? How stupid he was na lukuhin ng babaeng walang ibang ginawa, kundi ang mahalin lang siya at pagkatiwalaan ng buong puso. Kastigo niya sa kanyang sarili. Masakit. Daman ni Helton ang labis na kirot ng kanyang puso. Hindi niya napaghandaan kung ano ang magiging kahihinatnan sa huli. Aminado siyang ito na ang kabayaran sa ginawa niyang kamalian. Kung kaya, kusa niyang ibinalik ang lahat ng mga ninakaw niya sa kumpanya ni Elise. Nakahanda siyang makulong kung kinakailangan. Pinapangako niya sa sarili. Siyempre, ikinanta niya na rin kung sino ang mastermind sa lahat. For the second time around, nagkamali na naman ng hakbang si Helton. Nakalimutan niyang nasa pamamahay pa pala nilang mag-asawa nakatira si Katrina. Walang reaksyon si Elise. Tahimik niyang pinakikinggan ang lahat ng sinabi ni Helton. Oo, nagulat siya ngunit hindi siya maaaring magpahalata. Sa pagkakataong iyon, napatunayan niyang nagsasabi na ng totoo ang asawa. Na soon-to-be ex-husband. Kung sa bagay naghahanda na si Elise sa napipintong pagbawi niya sa mga ariri ang ninakaw sa kanya, nasa kanya naman talaga. Naunahan lang siya ni Helton. Lingid sa kalaman ng dalawa, tahimik lang palang nagikinig si Katrina sa isang sulok. Hindi niya matanggap na trinaydor siya ng lalaki. Kung kailan naman lapit na silang magtagumpay, saka naman si Helton bumigay. Untag niya. At ang bobong si Helton, ani pa ni Katrina. Sa harap niya pa mismo umamin ang lalaki na si Elise pa rin ang mahal nito. Nagpantig tuloy ang tenga ni Katrina. Hinding-hindi siya makapapayag na si Elise pa rin ang mananalo sa huli.
Walang pag-alinlangang kinuha niya ang baril na matagal na pala niyang dala-dala kahit saan. Sa mga oras na yun, isa lang ang nais na mangyari ni Katrina, ang patayin si Elise. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ni Helton nang itinapat ni Katrina ang baril sa ulo ni Elise. Saglit na nawala ng focus si Katrina nang sumigaw si Helton. It brought a chance for Elise to snatch the gun away from her. Saglit na natigilan si Katrina. "Nakakakita ka na?" Gulat nitong Ani. Nginisihan lang siya ni Elise. Ngunit hindi pa rin nagpatinag si Katrina. Determinado siyang wag maagaw ni Elise ang baril. At nagtagumpay si Katrina na labis nitong ikinangisi. Nanlilisik ang mga mata niya at muling itinapat ang baril kay Elise. Walang pag-alinlangang ipinutok niya ito diretso kay Elise. Huli na para makatakbo pa si Elise. Napapikit na lang siya habang dinadama kung saan tatama ang bala sa katawan niya. "No!" Saka pa siya nagmulat nang marinig ang sigaw ni Katrina. Nanlaki ang mga mata ni Elise nang makitang nakahandusay ang katawan ni Helton pagdilat ng kanyang mga mata. Patawad, Elise. Patawad." Paulit-ulit na sambit ng lalaki hanggang sa tuluyang pumikit ang mga mata nito. Buong pusong ibinigay ni Elise ang kapatawaran bago pa tuluyang nalagutan ang asawa. Hindi niya mapigilan ang sariling humagulgol ng labis. Sinalo pala ni Helton ang bala na para sana sa kanya. Kahit gaano man kalaki ang naging kasalanan ni Helton, ngunit hindi niya hinangad kailanman na buhay ang magiging kabayaran sa pagtataksil nito sa kanya. Yes, asawa niya pa rin ang yumaong si Helton. At mananatili itong asawa niya habang buhay, pinapangako niya. Samantala, abot-abot ang pagsisisi ni Katrina, ngunit huli na. Kung hindi siya nakapatay, hindi niya mamalayan na sumobra na pala siya. Sana nag-imbestiga muna siya bago magdesisyong maghiganti. Isang malaking pagkakamali. Pagkakamaling pinagsisihan ni Katrina ng labis. Malugod na tinanggap ni Katrina ang kaparusahang pagkakulong. Sana lang mapatawad siya ng mga taong sinira niya. Lalong-lalo na si Elise. Taimtim niyang dasal. 6 years later, narito muli si Elise sa puntod ng yumaong asawa na ginagawa naman niya palagi kasama ang nag-iisang lalaki sa buhay niya, si Luis. Si Luis na 5 years old, ang naiwang alaala ni Helton kay Elise. Wala nang hinangad pang ibang lalaki si Elise na makasama sa buhay. Sapat na para sa kanya ang makasama hanggang sa kanyang pagtanda ang nag-iisa niyang anak na carbon copy ng kanyang yumaong asawa.